that has to be executed between the DOJ and the potential state witness, nakalagay din po dyan yung necessary matters that should bind the agreement dito po sa Witness Protection Program. And under Section 5, letter D, nakalagay din po dyan kung ano po yung legal obligations and civil judgments or civil aspect of the case against him. Ang ibig lang pong sabihin niyan, kakausapin naman po siya, maaari pong i-process yung application niya, but under the first statement under Section 5... What is specific provision under that law, under that provision? Section 5 po says nga, basahin mo. Before a person is provided protection under this act, he shall first execute a memorandum of agreement which shall set forth his responsibilities, including the following. So kasama po dun sa mga obligations. Ano nga? Ito po, to comply with legal obligations and civil judgments. So dun sa civil judgments po, this refers po to the civil obligation pertaining to the crime. Civil judgment? No. We're saying legal obligations. Ang basis po ng legal obligations... The basis of legal obligation is the law itself. Is the law itself. Which walang includes, nakalagay na restitution, bakit mo i-quote yung memorandum? Which includes po other provisions of law, including the Civil Code on unjust enrichment. Kasama po yan. Every law should be read consistent and harmoniously. Paano mo nga i-apply yun, even the Civil Code? How can you apply? Ano yung re-restitute niya? Alam mo, magkakatalo lang tayo rito eh. The DOJ is in a position to even calculate how much the applicant should restitute before he can be processed under the application. I'm making a distinction po between process and enjoying the benefits under this act. So, ipoprocess na po yan dahil matagal po naman ang paraan para malaman at matuntun ang lahat ng civil obligation. Wala pa nga pong statement whether or not meron nga sila. Wala pa tayo eh. Kailangan po natin makuha ang mga statement ng mga potential witnesses. Kailangan pong evaluate, kailangan pong malaman. Doon sa memorandum na sinasabi mo, Yusek, sinasabi restitution? Opo, kasama po. Sinasabi dyan? Hindi, ang word po dito ay civil and legal obligations. Understood po na ang legal obligations has many sources. Saan nanggagaling ang obligation? The law does not provide restitution in the first place. That is very simple. Legal obligation po has a specific definition. Huwag kayong mag-imagine ng argument, Yusek. Magtatagal lang tayo rito. This is very simple enough. Apo. Anyway, ang sinasabi ko lang po... Kapag ba hindi provided ng batas, magiging reasonabling obligation under the provision you're quoting? We are saying that legal obligations is defined under the law. You cannot legal even... obligations includes unjust enrichment. Your opinion will even matter here. That's your opinion. Ang pinag-uusapan natin is the requisite of law. Thus, the maxim expressio unius est exclusio alterius ring a bell to you? Alam po natin yun. Ang anong ibig sabihin nun? Ang what is expressed excluded is not included. Kaya nga. You are including an opinion which was not expressly enumerated under Section 10 of the law. We submit. Yun mga kababayan, you are including your opinion na hindi naman yan po pwede. Ang opinion ninyong baluktutin, i-bend ang batas, hindi yan obra. Dito kay Senator Marcolita. Putragis kayo talaga mga kababayan. Tuloy natin ito. Nako, mukhang umabot na sa Malacanang mga kababayan. Ito na talaga, hindi na po pwedeng hindi ito aabot sa Malacanang. Dahil si Baki, sabit na po dito si Baki mga kababayan. Panoorin nyo. Jed, sino ang mga personalidad na nabanggit dito sa liham na isinumite ng nasabing individual sa ICI? Kailan nabanggit o pinangalanan ng nasabing individual ang negosyanteng si Maynard Ngu na umano'y may kaugnayan kay First Lady Liza Araneta Marcos? Ayun na mga kababayan, may kaugnayan daw kay First Lady Liza Araneta Marcos alias AKA... Ayaw ko, kala kayo dyan. Kayo na magtuloy mga kababayan. Grabe po itong balitang ito. Umabot na daw po sa Malacanang. Ito nga pong flood corruption, panoorin natin. Uy, panoorin natin. Bakit ayaw? Tila umabot na nga sa bakuran ng Malacanang ang kontrobersya sa flood control projects. Pinaiimbis... Wow, mga kababayan, umabot na po talaga sa Malacanang. Pero umabot na sa Malacanang, gusto nilang dalhin doon sa ibang bansa. ICI tayo mga kababayan. ICC tayo doon sa dahig natin paabutin. Ano sabi ng balita? Pakinggan nyo uli. Tila umabot na nga sa bakuran ng Malacanang ang kontrobersya sa flood control projects. Pinaiimbestigahan ngayon ng isang private citizen ang kaugnayan ng umano'y si Maynard Ngu at mismong First Lady Liza Araneta Marcos. Yun mga kababayan, maliwanag po ang iyong narinig ha. Mismong First Lady
Araneta Liza Marcos, mga kababayan. Ito po ay nasa Malacanang nakatira. Kaya umabot na po sa Malacanang. Huwag nyo na pong inhis ang investigasyon. Ha? At huwag nyo na pong pagtakpan kung sino man ang inyong pagtatakpan dyan, mga kababayan. Speaking ang pagtatakpan at tinatago nila, naku po, may mga na-discovery po dito tayo, mga kababayan. Itong Maharlika Investment Fund, alam nyo ba kung nasaan na? At alam nyo po ba kung sino po ang nangangalaga dito at sino po ba ang mga nandyan pala ngayon, mga kababayan? Dahil wala po tayong balita, itinago na po nila ito eh. Kasi kung hindi po nila ito tinatago, abay, dapat sabihin ninyo magkano ng kinita, kailan itong investment fund nag-umpisa, nasaan na po, saan nyo po ito in-invest? Naku, doon nyo pa pala in-invest po, tragis, mga kababayan, yung balitang ito natin. Pag napanood nyo po ito ng buo, naku po, malalaman nyo po rito, nakahanda na po ang kulungan nitong mga putragis, mga animal, hinayupak na mga... Ang hirap po talaga magmuray, hindi ako marunong magmuray, pero napakagago na lang po talaga nang naniniwala po rito sa mga palabas po nitong administrasyon na ito, na mga panluloko sa taong bayan. Hindi po ako galit, mga kababayan. Nag-i-emphasize lang po ako ng aking reaksyon. Ang hirap ang buray. Hindi po tayo pwede dito makapag-PI. Kasi talagang, aywan ko, kung matutuwa ka po talaga. Kaya kung gusto mo pong matuwa, panoorin mo po ng buo ang buong video ito at reaction video na ito. At kung ngayon ka pa lang po sa, bago ka pa lang po sa aking channel, nakikisuyo po ako, paki-subscribe, paki-pindot ang notification bell all para lagi kang updated sa lahat ng aking mga upload. At paki-like na rin, paki-share na rin kung natuwa ka or matutuwa ka sa ating video ito. Maraming salamat sa iyo, kabayan. Malaking bagay po yan sa amin ng mga content creator. Ituloy na po natin itong balita, no? Diretso na po tayo itong balita na ito. Sapagkat, ito pong balitang ito, mga kababayan, ay matindi po ito. Diretso na pong Malacanang ang nangyari po ngayong investigasyon or dito po sa flood control. Matatanda naman po natin, mga kababayan, di ba, na nabanggit na nga po ito dito sa sa sinasabing pag-deliver ng pera ni Sergeant Gutesa diyan po sa Malacanang, no, mga kababayan. At ngayon, naku po, bukod pa po diyan yung Maharlika Investment Fund. Grabe, ito talaga ang isang matinding balita, mga kababayan. Huwag nyo po itong palagpasin tong reaction video na ito tapos dinadivert nila, dinadivert po nila ang atensyon ng taong bayan. Panoorin natin ang buo. Tila umabot na nga sa bakuran ng Malacanang ang kontrobersya sa flood control projects. Pinaiimbestigahan ngayon ng isang private citizen ang kaugnayan ng umano'y bagman ni Senator Gis Escudero na si Maynard Ngu at mismong First Lady Liza Araneta Marcos. Maliwanag, mga kababayan, ito pong inyong narinig ay isang private citizen. Maganda po ito na private citizen na po, mga kababayan. Kahapon lang ay yung mga nagsasalita na itong mga business sector, mga malalaking kumpanya, malalaking tao pagdating po sa mga negosyante. Ngayon naman po ay mayroon na naman po isang private citizen. Sana dumami pa ang mga private citizen na makialam na po rito. Hindi Duterte, hindi pro BBM, hindi pro Bangag, hindi pro mga dilawan tae, mga pro anak tuta, anak bayot, anak bading, di ba? Hindi ganoon. Pasintabi po kasi marami naman pong mga gudeng. Pero marami pong mga bading eh. Sa totoo lang, mga bading. Marami pong mga gudeng. Yan, mga gudeng, marami po sila, ha? Okay, tuloy natin. Yan ang agenda report ni Lyja Bonzo. Hindi rin kami pro Marcos, hindi rin kami mga DDS, hindi kami mga kakamping. Okay, ito yung sarili naming pananaw bilang parte o bilang individual. May nagpakilala bilang John Santander, ang isang private citizen na cultural and peace advocate umano sa Independent Commission for Infrastructure. Ang pakay niya, magsumite ng isang letter of sentiments na hinihiling imbestigahan ang anay ugnayan ni Maynard Ngu at First Lady Liza Araneta Marcos sa flood control scandal. Ang gusto namin is maimbestigahan si Maynard Ngu na nawala na sa balita ilang buwan na may kinalaman kay First Lady Araneta Marcos.
Mula ngayon, hindi lang ako ang gagawa nito for magpapasa ng letter of sentiments. Singu ang pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na bagman umano ni former Senate President Cheese Escudero. Sa surat ni Santander, may mga itinuro siyang ebidensya na anya'y posibleng tumbukin ang umano'y ugnayan ni Ngu at ng First Lady simula pa noong 2022 elections. Binanggit nito ang isang ulat ng Billionaire News Channel tungkol sa high value fundraiser sa pagtakbo noon ni Pangulong Bongbong Marcos na ginanap sa Cork Wine Bar na pagmamay-ari ni Ngu. Sa ulat ng BNC, nag-donate umano ng tinatayang tig-5 milyong piso ang mga dumalo rito. Nabanggit din sa liham ang umano'y recommended appointees to the palace ni Ngu na ibinigay niya raw sa First Lady na siya namang nag-abot daw kay former Executive Secretary Vic Rodriguez bago pa man ito manumpa para sa pwesto. Sa litratong nakakabit sa liham, makikitang nagsasalo sina Senator Escudero, ang asawa nitong si Heart Evangelista, ang First Lady at si Ngu. Sa magkaibang insidente, binigyang pansin din ni Santander ang pagdalo ng First Lady sa isang Cherry Mobile event na ang CEO ay si Ngu. Sa ngayon, susuriin pa raw muna ng ICI ang mga aligasyong nilalaman ng sulat. Titingnan namin kung meron ba talagang basehan to. Kung meron, then we will move further. No? Malaking bagay pa rin naman talaga mayroong ganitong informasyon, but the public should also be worried about this. Yung publiko dapat hindi basta-basta rin naniniwala sa mga ganitong klaseng mga allegations. Wala pa rin. Piskat talaga oh. Ang publiko hindi raw basta-basta maniniwala sa mga ganitong informasyon. Sinabi mo na nga maganda itong may mga ganito eh. Ano ba talaga? Maganda o hindi maganda? Tapos sasabihin mo hindi agad mga naniniwala. Ano ka ba? Inutil talaga itong ICN na ito, kaya dapat lang talagang panawagan mga kababayan. Buwagin din yan. Inutil po ito eh. Maliwanag po sa sikat ng araw. Wala po itong silbi. Ha? Dagdag lang ito pahirap sa bayan. Kumukuha lang po ito ng pera ng bayan. Ang ginagawa po nito, para po pagtakpan, para po itago lahat. Para po lahat i-divert ang atensyon ng taong bayan. Ha? Yung dapat ninyong ituloy, yung Blue Ribbon Committee, kay si Hudang Silakson, mag-urong-sulong dyan, mag-atras abante dyan, wala kaming pake. Kahit sino pa ang gawin ninyong Blue Ribbon Committee dyan, basta i-live ninyo. Ngayon, kung kayo walang tinatago dyan, ICI, hinahamon ko kayo. Ilabas ninyo, i-public ninyo. Ngayon, tatanggapin nyo ba ang aming hinala sa inyo na talagang mayroon kayong gustong gawing hindi maganda dyan sa investigasyon ninyo? Kasi itinatago ninyo. Dahil kung wala kayong itinatago, bakit ninyo hindi pakita? Logic ba mga kababayan na pag-uusapan? Kayo ba? Kung wala kayong tinatago, nakahanda ka bang ipakita? Di ba? Ay, naku naman. Napaka ano lang naman eh, napaka practical lang naman isipin, logical lang naman isipin. Ha? Ito, isa itong public, ha? Public funds ang pinag-uusapan dito. Public po ang involved. Bakit hindi nyo ipakita sa public? Tapos ngayon, papuntahin ninyo dyan, yung santong banal kabayo ninyong parang patutunugin nyo pa, siya pa yung mag-i-star witness. Ngit-ngit nyo! Kayo na lang, wag na kami. Di ba mga kababayan? Ang saya-saya, sabay pasok naman itong isang tagapag-fake news. Ang ganda-ganda ng bitaw mo. Sabay sasabihin mo ngayon, huwag maniniwala ang publiko. Kamo maganda nga itong ganito eh. Independent na nga yun, no? Hindi siya Pinklawan, hindi siya Duterte, hindi siya Macamarcos. Di ba? Ang ganda-ganda na ng pasok mo, sasabihin mo, tapos babawiin mo ngayon. Dapat talaga kayong ipasara. Ha? Dapat talaga kayo ipasara. Ida-divert ninyo ang atensyon sa ibang tao. Ida-divert ninyo kay Senator Bongo. Napaka walang hiyang isipin mga kababayan. Bukilya na nga kayo eh. Ayan na nga oh, mismong si Lisa Aranita Marcos na. O ito pa, tingnan natin sa ibang balita. Baka naman magkamali ang bilyonaryo mga kababayan. Baka bilyonaryo lang may balita nito.
na First Lady na talaga ang tinutumbok dito. Panoorin natin. Ayon sa kanya, nagtungo siya ngayong araw sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI upang personal na ibigay sa komisyon ang kanyang liham na humihiling na imbestigahan ang mga nasabing personalidad. Sumulat at personal na nagtungo ngayong araw sa tanggapan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, si John Santander, isang cultural and peace advocate. Ayon kay Mr. Santander, isinumite niya sa ICI ang isang liham na humihiling sa komisyon na isama sa investigasyon o maimbitahan sa mga pagdinig ang negosyanteng si Maynard Ngu maging si First Lady Liza Araneta Marcos. Sa personal niyang pananaw, posibleng may kaugnayan umano ang dalawa sa flood control projects issue. Dun sa final naming letter of sentiments, attached of that, of course, ito yung mga pictures na may kinalaman dun sa, of course, si Maynard Ngu and First Lady Araneta Marcos. So, naniniwala. Ayan ha, maliwanag ha, First Lady Araneta Marcos. Dito sa UNTV, yan yung balita. Sa Billionaire News Channel, iyon din ang balita. Hindi ko lang alam sa iba kung nagbalita rin ba sila nito. Parehas po mga kababayan ha, First Lady Araneta Marcos. May kinaugnayan din po dito. Wala ako na dapat imbestigahan ng ICI yung ganitong sitwasyon o concept. Pag hindi nyo imbestigahan yan ICI, inutil talaga kayo. Dapat talaga kayong ma-dissolve or tanggalin or sibakin or wala na. Walang kakwenta-kwenta yan. Gumagastos lang ang taong bayan. Gawa-gawa lang ni Marcos yan. Sinong advisor ni Marcos? Multo. Si Maynard Ngu ay isang negosyante at kasalukuyang Special Envoy ng Pilipinas sa People's Republic of China para sa Trade, Investment at Tourism. Kamakailan lamang ay napasama ang kanyang pangalan sa isang issue tungkol sa umano'y irregularidad sa mga proyekto ng flood control at iba pang infrastruktura, kung saan inakusahan siya ng isang dating opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH na siya umano ang bagman ni Senator Francis Chis Escudero na mariin namang itinanggi ng senador ang mga paratang na ito. Kaugnay nito, binigyang diin din ni Mr. Santander na hindi paglaban ito sa sinumang personalidad dahil aniya nais niya lamang ng isang malinis at patas na investigasyon. Hiniling niya sa independent body na maimbestigahan lahat ng posibleng sangkot sa flood control anomaly. Aniya walang dapat namang ikatakot kung wala naman talagang ginawang masama ang isang personalidad. Sa ngayon ay wala pang tugon ang mga nasabing individual sa isinumiting sulat ni John Santander sa ICI. Ngayong araw. Yan mga kababayan, alam nyo, may naalala ako dito sa videong ito. May naalala ako, baka naalala ninyo mga kababayan, yung uminom, yung ininom, yung inagaw, yung baso ng wine or champagne ni Senator Escudero noon na inagaw ni Liza. Nakiinom. Hindi nga basta nakiinom ininom talaga niya. Tinongga niya yung baso ng maibaso. Alam nyo, naalala ko, ito talaga, ito yung tumutugma, na magkaano talaga sila, na may credibility talaga itong sinasabi nito. Bakit? Kasi maniwala kayo sa hindi, ganun lang yun iinumin. Imposible naman walang sariling baso si Liza Araneta Marcos. Naalala nyo yung video na yun mga kababayan? Sino rito nakaalala noon? Tingnan na natin kung makikita pa natin yon. Naalala nyo yun, di ba? First Lady Araneta Marcos, First Lady Liza inagaw, ininom ang champagne ba ito? Champagne tingnan natin kung makakuha ba natin. Ito yata yun,
Ayan o, ito. Tingnan niyo po ito o. Ayan o. Diba, naalala niyo yan mga kababayan? Naalala niyo yan, diba? Ayan o, yan. O, diba? Ayan, naalala niyo yung video na yan, diba? Kinuha niya yung, saka siya binigyan ng baso. Ha? Imposible yan mga kababayan na wala po yan siyang baso. May baso po talaga siya. At imposible naman na ganyan po siya kumbaga kadesperada na inom na lang siya kaagad ng inom ng may baso na hawak, diba? Imposible naman na hindi siya bibigyan dyan. Naniniwala ba kayo na hindi siya binigyan dyan ng baso, sarili niyang baso? Na walang nakalaan sa kanya? So kung naniniwala kayo, bahala kayo sa buhay nyo. Pero ako hindi ako naniniwala. Mayroon talaga. Katunayan, ayun inabot sa kanya. Ma'am, ito sa inyo. Bakit kami ininom yung kay Chess? So ito mga kababayan, kung titingnan mo ito, maniwalang kayo man sa hindi, pero yung kahulugan nito ay malalim. Na ang ibig sabihin nito talaga mga kababayan, kasi itong punto na ito, naging, si Chess Escudero, naging Senate President that time na yan, mula doon kay pangalan nito kay Zubere. Na si Zubere noon, nung panahon na yon, siya yung Senate President na pinayagan niya yung investigasyon ng pulburon issue dito kay Marcos Jr. Yung humihit-hit-hit na ganda-ganda ng paghahit-hit-hit ng illegal na pulburon ng Marcos Jr., di ba? Yung nag-trending noon, naimbestigahan yon. Ngayon, dahil pinayagan ni Zubere yon, sibak siya. Ito ang ipinalit. Nang ipinalit ito yung eksinang sumunod mga kababayan. After niyang maging Senate President, inagawan siya ng baso. Nang ibig sabihin nito mga kababayan, kung liliwanagin natin, ito'y atin lang naman opinion at analysis dahil nga dito sa lumalabas, imposible na wala siyang nakalaang baso para sa kanya para mag-agaw siya ng baso ni Chess Escudero. Na ito ang ibig sabihin talaga nito mga kababayan, kami ang naglagay sa iyo dyan bilang Senate President Escudero, kami rin ang magsisibak sa iyo. Yun nga ang nangyari ngayon. Tama hindi? Na mabilis siyang nasibak at pinalit kaagad sa school bukol. Gets niyo na mga kababayan? Yung sequence of events. And then, pagkatapos nito, ito ngayon ang nagre-resulta mga kababayan, sumisilyo itong mga balita na ito na talaga naman, kita naman mga kababayan, silang dalawa, di ba, magkasama about dito sa issue na ito. Silang dalawa, silang dalawa ang tinutukoy. Mula ngayon, hindi lang ako ang gagawa nito for magpapasa ng letter of sentiments. Singu ang pinangalanan ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na bagman umano ni former Senate President Chess Escudero. Sa sulat ni Santander, di ba magkaugnay mga kababayan? Escudero at saka itong si Lisa Marcos Jr. At yung isa pang picture, isa pang video na panood natin, itong si Ngo, ayan, ito, ayan magkakasama na sila. Ayan si Ngo, ito si Escudero, ito si Lisa. Mga kababayan, ito naman yung asawa niya ni Chess Escudero. So kita nyo mga kababayan, ang saya-saya nila, may kanya-kanya silang baso. So ito, maliwanag pa sa sikat ng araw, tugma ito sa nangyari noon. Ang saya-saya nila dyan, kasi nga pala, mayroon pala silang napagkasunduan, mga kababayan. Ayan na. Ito pang isa ito'y analyze at opinion ko lang, komentaryo ko lang. Hindi ko naman sinasabing totoo o hindi. Maniwala kayo or hindi, it's okay lang. Pero opinion analyze ko lang ito, Pakinggan nyo. Itong administrasyon na ito, talamak talaga sila sa paghalimbawa, kakampi ka ngayon, mayroong kang itatanim butas, itatanim kaso sa'yo. Na once na pagdating ng araw, bumaliktad ka or lumaban ka sa kanila, maglalabasan lahat yan. Gets niyo mga kababayan? Tingnan niyo ang nangyari kay Vice President Inday Sara. Isang napaka-best example. Uniteam. Lahat. Talaga naman. Nung una mga pronouncement, hindi niya, di ba, nung 2022, after ng eleksyon, di ba? Wala pang Tapos, inumpisahan na nila sa pamamagitan ng
Anong ginawa nila? Wala silang makitang butas kay BP Inday. Anong ginawa nila? Pinainan si BP Inday ng 125 million confidential fund. Pinain sa kanya yun. Sa loob lang ng 11 days doon ibinigay. Gastusin mo yan or else. Diba? So, binigyan si BP Inday ng maliit na basihan nila para mahawakan nila si BP Inday. Kaya lang ang Vice President Inday Sara Duterte, matalino, abogado, doon niya dinala sa Confidential Intelligence Fund. Ngayon, yung Confidential Intelligence Fund na yon, secret yun. National security ang nakataya dito. Bawal malaman. So, sa talino ni BP Inday, yung isang pinaggamitan pa niya para hanapin ang koneksyon nitong corruption ng laptop issue na sangkot itong si Saldico. Gets nyo mga kabayan? Nagkukunik-kunik, tama hindi? So, itong administrasyon na ito, talamak ito, halimbawa, kakampi ka ngayon, sige, kakampi ka ngayon, di ba? Lalagyan kita ngayon ng maliliit na para bang pang-blackmail balang araw or magiging tanim ebidensya ko sa'yo, tanim kaso ko sa'yo once na ikaw ay bumaliktad. Kaya huwag kang babaliktad kasi pag bumaliktad ka at lumaban ka sa amin, ito ngayon ang kakasadlakan mo. Tiyak na tiyak. Tingnan niyo mga kababayan, ano nangyari kay Magalong? Di ba dati, ang ganda-ganda sa kanila ng Magalong. Ngayon, naglalabasan na. Dahil si Magalong, umayaw na sa kanila. Kaya, makikita nyo ngayon mga kababayan, sino man sa mga kakampi ni Marcos ngayon. Ito tandaan nyo itong sinasabi ko sa inyo. Sino man sa mga kakampi ni Marcos ngayon, na mga nandyan, once na may bumaliktad dyan, tiyak na tiyak, may lalabas na kaso sa kanya. Ay nako, pustahan tayo, hindi nga lang ako nagsusugal. Pero ganyan ang nangyayari. Sino? Banggitin ninyo. Si Escudero, di ba? Wala namang lumalabas na kasong ganyan noon. Pero ngayon, naglalabasan na. Di ba? Ayan na nga si Chavit Singson, kakampi rin nila. Wala rin, di ba, dati? Ngayon may kaso na, naglabasan na. Di ba? Ganyan po katalamak itong administrasyon na ito. Salamat lang tayo mga kababayan. Pasalamat na lang tayo sa Diyos. Dahil itong ating kinampihan ng mga Duterte, hindi na basta-basta madadaan sa ganyan. Kasi kahit anong gawin nila, nailalagay sa ayos. Hindi nila nabubutasan. Well, pilit talaga nilang binubutasan. Pero hirap na hirap silang magawang butas. Gets nyo mga kababayan? Kung sang-ayon kayo sa aking analysis, comment nyo dyan sa baba. Kung hindi naman kayo sang-ayon, ay comment nyo rin at sabihin nyo kung bakit. Okay? So, tuloy natin mga kababayan. So, ito, maliwanag, itong si Lisa Araneta Marcos, dawit na dawit talaga dito mga kababayan. At ito, sana, pagbalik ng Blue Ribbon Committee, na itong si Lacson, mukhang napababalitang magbabalik daw. Magbabalik daw. Siguro, baka nakaano na sila. Bahala kayo sa buhay nyo dyan. Kahit sinong ilagay nyo dyan, okay lang sa aming taong bayan. Kaya ba mga kababayan, kahit sinong ilagay dyan sa Blue Ribbon Committee, okay lang ba sa inyo? Ako, okay lang sa akin Kasi si Lacson nailagay dyan. Nailagay dyan si Senator Marcolita. Okay lang. Kasi alam ko, ako naniniwala ako, itong mga kasundaluhan na to, na mga katulad ng mga kasamahan ni Gutesa, may lalabas at may lalabas pa. Dahil sinasabi na ng Senator Bato, mayroon pa nagpapasabi, nalalantad din sila. Malay mo mga kababayan, itong mga retirees na to, di ba? Marami sa mga retirees ngayon, mga gustong nilang kasuhan, gusto nilang tanggalan ng pensyon. Natatakot na sila, kaya binawi nila ang kanilang pahayag. Laban o bawi na sila mga kababayan, di ba? Dahil sa ganun. Bago natin tunguhin itong kay Senator Marcolita mga kababayan, ay puntahan muna natin itong napakainit na issue mga kababayan. Ito naman pong Maharlika Investment Fund. Mamaya, yung paggisa ni Senator Marcolita dito sa mga tao ni Boyong na hindi po nakapurma, na tamimi na naman po itong mga ito, na puro parehas po ang kanilang pananaw, bendalo talaga. Ito talaga ang kanilang gustong mangyari. Pero huwag kayong mag-alala mga kababayan, kasi mamaya may sasabihin ako about dito. Kaya magiging relax po tayo pagkatapos po nitong video na ating mapapanood mga kababayan. Tuloy muna natin ito. Ito, convicted fraudster, consultant umano ng Maharlika Fund. Convicted 1 MDB
fraudster na si Patrick Mahoney, ang umano'y konsultant sa Maharlika Fund sa Maynila. Madalas makitang kasama ni former Speaker Martin Romualdez ayon sa Sarawak Report. Ay, nako talaga Martin, lahat na lang nangahinsa, lahat na lang pagdating sa pera, Martin! Martin, hindi ka ba talaga nabubusog? Nangayayat ka na nga ng konti eh. Ha? Nang magpakita ka sa ICI, lahat na lang, ikaw na lang talaga ang ano? Ikaw talagang nagkakatotoo talaga sinasabi ni BP Inday. Ito, basahin natin itong buong detalye nito. Mula sa MDB hanggang Maharlika Investment Fund, investment, convicted fraudster umano'y consultant ang Maharlika Fund at malapit kay Romualdez. Isang Swiss-British executive na nahatulan dahil sa paglustay ng mahigit $1.8 billion US dollars, mga kababayan. Aba, malaki-laki ito. I-times mo ito ng magkano ba? I-times mo ito ng 57, 59? $1.8 billion times 50 ano? Naku naman, napakarami. Sus Maria Josep na perang ito. Mula sa controversial na One Malaysian Development Berhad, ang umano'y nakitang muli sa Maynila bilang consultant ng Maharlika Investment Corporation, MIC, ang ahensyang nangangasiwa sa Maharlika Investment Fund, MIF ng Pilipinas. Ang nangangasiwa pa lang ahensya sa MIF or Maharlika Investment Fund, itong MIC, na ang ibig sabihin ng MIC, Maharlika Investment Corporation. Ayon sa Malaysian Investigative Portal na Sarawak Report, si Patrick Mahoney, dating Chief Investment Officer ng Petro Saudi, ay nagtatrabaho umano sa bansa mula pa noong 2023. Nagbigay payong legal at tumutulong sa pagbubuo ng legal framework and rules structure ng Maharlika Fund. Sinasabing nag-ooperate si Mahoney mula sa Alpha Suites sa Makati CBD na pag-aari ng Ungpin Lead Alpha Land Corporation habang nagbibigay rin ng serbisyo sa mga pribadong kliyente. Nahatulan si Mahoney sa Switzerland noong 2024. Bago lang, walang hiya, mga kababayan. Sandali, balikan nga natin. Kailan siya nakita ito? Nagtatrabaho umano sa bansa mula pa noong 2023. Anak ng patis, mga kababayan. Mula pa noong 2023, nagtatrabaho na ito. Na ngayon namang nahatulan si Mahoney sa Switzerland noong 2024. Nito lang din 2024 nahatulan ito ng 6 na taong pagkakakulong dahil sa fraud, criminal mismanagement at money laundering matapos mapatunayang sangkot sa pagnanakaw ng higit $1.8 billion mula sa MDB. Sa mga dokumento ng korte, sinabi ng mga Swiss prosecutor na si Mahoney at ang kasamahan niyang si Tarek Ubaid ay nagkunwaring may backing ng Saudi government ang kanilang kumpanyang Petro Saudi International upang makakuha ng pondo mula sa 1MDB. Mahoney personally pocketed about $37 million while his co-accused Tarek Ubaid obtained more than $805 million ayon sa court filings. Si Mahoney ay personal na kumita ng humigit kumulang $37 million habang si Tarek Ubaid naman ay mahigit $805 million. Ang 1MBD scandal ang nagbunsod sa pagkakakulong ng dating Malaysian Prime Minister Najib Razak at nagpasimula ng mga pandaigdigang investigasyon sa money laundering sa US
Switzerland at Singapore. Eto na mga kababayan, mukhang patay na, sangkot na ang Pangulo dito dahil siya rito yung pumirma sa Maharlika Investment Fund, di ba? Ni-railroad pa nga yan, katunayan mga kababayan, di ba? So ito na naman ngayon, itong sangkot dito, na napatalsik din yung presidente ng Malaysia, ay andito na naman ngayon, sa presidente naman ng Pilipinas, nasa sangkot. Naku po, patay na tayo nito mga kababayan. Bagamat nahatulan, malaya pa rin si Mahoney habang nakabinbin ang kanyang apela, pinayagan umano siya ng korte sa Switzerland na bumiyahe dahil itinuturing na not a flight rest. Anak ng tinola naman talaga, oh. Napakalakas pa naman siguro nitong Mahoney na to, muhuni-huni pa. Shit, talaga nitong ating gobyerno na ito, no? Ngunit sa Sarawak Report, inilipat na ni Mahoney ang kanyang pamilya sa Maynila. Anak ng tinola talaga, oh. Mahoney, nagpunta ka dito ka naman nagkalat ang huni mo sa Maynila. Madalas umanong nakikitang kasama si dating House Speaker Martin Romualdez na sa ilalim ng kanyang pamumuno ipinasa ang Maharlika Investment Fund Act. Nagdulot ito ng pangamba sa transparency at integridad ng Maharlika Fund matapos ng binalaan ng mga ekonomista na ang istruktura nito ay vulnerable sa political interference at misuse of public funds. Mga isyong minsan nang nagbagsak sa 1MDB. Sa unang taon ng operasyon, iniulat ng MIC ang 2.6 bilyong kita at kabuuang 127.2 bilyong assets hanggang 2024 kabilang ang 19.7 bilyong investment sa Synergy Grid and Development Philippines Incorporated SGP na may bahagi sa NGCP at isang $1 billion partnership sa Thailand's Charon Pukpand Group, CP Group para sa agrikultura, digital innovation at sustainable energy. Ayan pala yun mga kababayan. Layunin ng Maharlika Fund na punduhan ang mga pambansang proyekto sa infrastructure, enerhiya at agrikultura, ngunit dahil sa impormasyong ito, nagdudulot ng pangamba sa publiko kung papaanong pinangasiwaan ang bilyong-bilyong pondong ito. Ayan na nga mga kababayan. Itong sinasabing di umano na may kumita daw, no? May kita daw, sabi rito 2.6 bilyong kita at kabuuang 127.2 billion assets. Ito daw po mga kababayan, ay ayon dun sa ating balita o ating balitaktakan kahapon sa Birada Aguila, ay inayawan din po ito ng mga ng mga board of directors ditong Maharlika. Nagsilayas din sila dahil nakita nila mukhang may anomalya dito. Naku, nagsanga-sanga talaga itong animal na Maharlika na. Ay, naku, tas Martin na naman, Martin Luther King. O ito pa, Politico.com naman po itong nagbalita na ito mga kababayan. Ayan from 1MDB to Maharlika, convicted fraudster reported advising Maharlika Investment Fund. Ito po ang nagiging advisor mga kababayan. Ito daw pong taong ito ng isang Malaysian na may Malaysia po dito. Dito na po niya tinarang kanyang mga kamag-anak. Ay nako. Ay nako mga kababayan, talaga naman talaga naman. Tapos nung ICI, nako, dapat na itong ipatigil. Walang silbi ito nagkasanga-sanga na mga kababayan. Nagkasanga-sanga na. Ay nako. Mapapaputragis ka na lang talaga dito. Ang hirap magmura mga kababayan. Palibasa kasi hindi po tayo sanay at hindi po tayo nagmumura, hindi tayo palamurang tao, pero napakagago. Napakagago talaga. Nakainis nang maniniwala po talaga rito sa mga ginagawa nilang papalusot. Tapos ngayon, sasabihin nila,
patutunugin pa nila si Martin ang magiging state witness at ayaw nila itong kay Senator Marcoleta. Hay nako naman talaga oh. Grabe mga kababayan. Napakawalang, ay nako. Nagigigil ang mga kababayan. Panoorin muna natin si Senator Marcoleta, ang kanya ritong panggigisa. Gisado itong mga tamiming wala pong mga bindalo, tagasunod ng bindalo, mga abogado. Pero mga abogago rin pagdating sa paninindigan sa batas, mga kababayan, ginagago na talaga nilang batas. Ang sinasabi natin, wag na yung masyadong highly technical na pag-uusap. Yun lang ma-feel sana ng tao na, kasi po kung hindi naman siya pumupunta sa Bureau of Corrections, paano niya malalaman gaano karami po yung nakukorek natin o ganito. Anyway, kaya ko po tinatanong ito, importante lang na ma-relate po yung Department of Justice sa ordinary na buhay po ng ating mga mamamayan. Yun lang naman po yung kasi po, kagaya po nung sinabi ni ASEC Jermar kanina, ang DOJ ay talaga namang siya yung ating principal law agency sang-ayon sa ating Administrative Code of 1987. Di ba ma'am, sinabi mo kanina? Siya napaka-importante po ng role na ginagampanan po ng DOJ. Earlier po in our work in the Senate, more particularly the Blue Ribbon Committee, this representation as the erstwhile chairman of the Blue Ribbon Committee tried his best to get to the bottom of the investigation. We're talking about the flood control anomalous projects. Ang sabi pa nga namin noon, sisisirin po namin yung bahana yan para makita natin ang mastermind. Napakahirap po ng objective na sinet ng inyong lingkod kasi ayoko naman ng na-pinpoint lang natin. Sabi ko nga, puro sap-sap lang o malilit na isda. Dapat yung matarget natin, yung pinakamalaking isda. Kasi siya yung nanggulo ng sistema kung bakit nangyari sa atin ito. And so, I maximize the potential. Naisip po yung Witness Protection Program. Dahil sa hirap po ng pagpipinpoint ng utak talaga niyan, mangangailangan ka. So, I floated the idea doon sa 15 contractors initially invited in the hearing. Ang sabi ko sa kanila, well, ano po ito, napakahirap po ng inyong kinasasadlak. Offense po na ating pinag-uusapan is a major offense. Plunder nga po ang mangyayari rito. At least marami pang iba. So, kung gusto po ninyo na tulungan ng Estado, meron po tayong remedyo rito because this is legislative investigation. And under the Witness Protection Program, Section 4, sinasabi niya, kung gusto po ninyo tulungan ng Estado, mahirap po ang gagawin nyo, ngunit may nakalaan pong protection and benefit provided by law. So, nung pinload ko po yung idea na yon, dalawa po yung lumabas, yung mag-asawang Diskaya. And initially, he enumerated 17 members of Congress, House of Representatives. Ang nangyari po, kasi hiningi naman nila yung Witness Protection Program, so nung panahon ko po, I recommended that they be processed under the Witness Protection Program. So sumulat po ako sa Senate President, yun naman po yung dapat nagawin. Sa kamalasan naman po, yung araw din na yun, nagkaroon ng coup. So napalitan po ang Senate President, yung naging Senate President, ayaw niya na po. Ayaw niyang ituloy. At dahil nga po, merong sinabi yung former Secretary of Justice, we cannot process them until and unless they return yung kanilang mga ninakaw, blah, blah, blah. So the new Senate President, pinangatawanan niya yun. Oo nga naman, sabi niya, the Secretary of Justice, sabi niya, that's a good policy. Kailangan mag-restitute muna sila before they can covered by the WPP. Paano po? How can we begin to even pretend that we know what to do and to help the state prosecute? Kung sasabihin na kahit nawala po sa batas, ipipilit halimbawa ng inyong dating secretary, na kailangan mag-restitute muna. I told him it is not a requirement under the law. But he insisted in saying, well, yeah, it's not in the law, but we can always agree on something like a good policy for the state. Do you agree with him? I agree with
position of Secretary Boying Rimulya, now the Ombudsman. Basically, it being one of the conditions. When we look at this, Your Honor, no, we're looking on the ultimate objective, paano yung Estado mananalo at mapapanagot itong mga to. Wala pa pong tapos sa pagpoproseso ng mga nakasalang na nag-a-apply po ng Witness Protection Program. Kasi kaakibat po sa pag-aaral na to, kasama rin po yung under the Witness Protection Program, kasama rin po sa pag-aaral. Ito mga kababayan, ang bata ni Boying, OIC. Siya po yung itinalaga ni Boying na OIC, no? Bata ito ni Boying. Team na yung paano kung pwede ba under Rule 119 naman pagpasok po. Marami pong iba't ibang binabalangkas at pinag-aaralan, Your Honor. At itong mga bagay na to, pwede pa pong makapagdagdag. Ipapasa ko kay Chief Dong at ito po ay aming masusing pinag-aralan at ilalahad niya po yung iba pa pong mga prosesong tinitimbang. Wala pa pong sarado, Senator. Lahat po ay tinitimbang pa. If with the permission of the Senator. Hindi, ang ibig kong sabihin, kung ipipilit na mayroong restitution kahit wala sa batas, so how can you process the application, for example, of the applicant? Kasi, kapag tinignan mo yung, I think the applicable section is section 10. Basahin mo yun, wala namang restitution. So, kung ipipilit natin that somebody should first restitute, doon pa lamang sa title ng batas, Secretary, it is all for the benefit, interest, and protection of the witness. To burden him or her with additional requirement which is not in the law. Hindi ko maintindihan. How can you agree with that? Your Honor, ang tinitingnan po dito ay yung pangkalahatan. No, I'm talking about the WPP. What pangkalahatan ang sinasabi niyo? Ang kailangan po kasi sa dulo nito, manalo po yung Estado laban. Kaya nga, but before you do that, you have to proceed with the process. Yes, opo. So, paano siya mapaprocess? Kung ipipilit po na mag-restitute muna, for example, ano i-restitute niya? How much? Sino magkukompute? How can it be done? Sino ang magsasabi na ganito ang dapat niyang i-restitute? Meron na bang Meron na bang pronouncement? We are in the process of asking their help to identify yung mastermind. It cannot be done easily. Kaya nga natin ginamit ang batas na to help the state. Ngayon, kung kayo po pala ay mag-prescribe ng isa pang requirement which is not in the law, I cannot believe this. Ito yung dilemma namin . Kaya nung pinipilit niya, and ako po nagtataka kung bakit kayo rin nag-agree kayo. So ano po talaga kayo po yung Ang DOJ is the principal law agency. If the principal law agency of this government will not even understand the basic requirements of the law para lamang magkaroon ng nag-a-apply pa lang yung tao po . Imagine, hindi man natin masasabi kung Grabe mga kababayan, yung principal natin na tagapag-ano ng batas natin o justisya sa ating bansa, hindi nakakaintindi. Hindi ito kay Senator Marcolita, mga kababayan. Hindi nila naintindihan yung sinasabi nila about dito sa insertion o totoong pagkukuha, restitution na ito. Kung ultimately magkukwalify siya or even if he qualifies as a state witness, kung hindi niya naman nagagampanan ang tungkulin niya under the program, pwede mo rin siyang alisin . So, the point, Mr. Chair, is they cannot even begin to be processed under the law kasi naglalagay po kayo ng requirement which has not been included by law. Sino yung mag-explain ulit? Sabi? May I be educated on that? Yes, Mr. Chairman. Nagpasa-pasahan na sila. Sino uli mag-explain uli? Sino yan? Sabi ng Senator Marcolita. Hindi na malaman. Nagpasa-pasa mga kababayan. Kahit anong pagpapasa-pasa nila, kahit pag Senator Marcolita, kahit anong pag-iikot-ikot nila, hindi nila kaya si Senator Marcolita. Kasi nga po mga kababayan, kung kayo ay ayaw nyo pong baluktutin, i-bend yung batas, sumunod lang kayo sa batas, hindi kayo mahirapan, hindi mahirap sagutin si Senator Marcolita. Ako man, hindi ako abogado. Ako man, ordinaryong tao. Wala akong mataas na pinag-aralan. Pero naiintindihan ko sinasabi ni Senator Marcolita . How come na hindi nyo naintindihan? Parehas kayo abogado. Iisa lang naman ang tinutukoy ninyong batas. Batas lang naman ng Pilipinas yan. Unless kung batas ng MPA, hindi kayo magkakaintindihan, mga kababayan. Tama hindi? Tuloy natin. I just wanted to make an attempt to reconcile the debate on this matter. There's actually no inconsistency. For the debate.
Tingnan yung tingin ni Senator Marcolita. Sabi ni Senator Marcolita, akala ko ba may bagong ano? Same lang naman pala. Magsasalita rin. Parang nilipat lang sa kanyang isang tagapag... Ay naku, parehas lang naman ng argumento ninyo. Wala bang iba? Si Boyeng, balik nyo rito. Tuloy natin. On this matter, there's actually no inconsistency. First, it is correct that under Section 10, the law provides for the qualifications for a person to be qualified as a state witness. Nandun po yung materiality at absolute necessity ng testimony ng tao, at corroborated po to on its material points by other witnesses, and that he is not the most guilty. Okay. Now, under Section 5, which refers to the memorandum of agreement that has to be executed between the DOJ and the potential state witness, nakalagay din po dyan yung necessary matters that should bind the agreement dito po sa Witness Protection Program. And under Section 5, letter D, nakalagay din po dyan kung ano po yung legal obligations and civil judgments or civil aspect of the case against him. Ang ibig lang pong sabihin niyan, kakausapin naman po siya, maaari pong i-process yung application niya, but under the first statement under Section 5... What specific provision under that law, under that provision? Section 5 po says nga, basahin mo. Before a person is provided Basahin mo! protection under this act, he shall first execute a memorandum of agreement which shall set forth his responsibilities, including the following. So kasama po dun sa mga obligations. Ano nga? Ito po, to comply with legal obligations and civil judgments. So doon sa civil judgments po, this refers po to the civil obligation pertaining to the ang basis po ng legal obligations. The basis of legal obligation is the law itself. Is the law itself. Which walang includes, nakalagay na restitution. Bakit mo i-quote yung memorandum? Which includes po other provisions of law, including the civil code. Yun na nga mga kababayan, wala nga yung restitution, pero gusto talaga ni ito rito, anak ng pating. Ito ha mga kababayan, itong restitution na ito, para sa mga katulad dati na mahina yung pangiintindi, parang ganito lang yan. Nagbibilang na po sila ng sisiw kahit hindi pa po napipisa ang itlog. Yun po ang isang napakababaw na paliwanag dyan mga kababayan. Ganyan po ang gusto ni Boyeng at itong kanyang mga bata ngayon dyan. No? Kinopya lang. Gusto nilang bilangin na, hindi nyo ba alam, pag naglindol, nabubugok ang itlog. Pagka nabasa ang itlog, nabubugok. Tama hindi. Hindi yan mapipisa, hindi yan magiging sisiw. This time, gusto na nilang pisain. Gusto na nilang bilangin ang sisiw. Kahit hindi pa sure kung bugok ba o hindi. Mga kababayan, ngayon tuloy, magiging bugok talaga yan. Pagpatuloy nilang ipipilit ang pagbibilang nila ng sisiw na hindi pa napipisa. Gets nyo? O, kung gets nyo, bahala kayo sa buhay nyo kung hindi nyo nagigits. Mga kababayan. On unjust enrichment. Kasama po yan. Every law should be read consistent and harmonious. Pansin nyo, natatawa si Senator Marcolita, mga kababayan. Pansin nyo? Oh, di ba? O, pakinggan nyo yung pagkakaano ni Senator Marcolita nang nagpapaliwanag ito. O, tingnan nyo ha. Bakit mo i-quote yung memorandum? Which includes po other provisions of law, including the civil code on unjust enrichment. Kasama po yan. Every law should be read consistent and harmoniously. Paano mo nga yan o? Ang hirap talaga mga kababayan. Ikaw bilang, ako nga, tayo nga, di ba na hindi abogado, nakikinig tayo, nai-stress na tayo sa paliwanag nila eh. Wow, much more si Senator Marcolita na iniisip mo, abogado siya, abogado rin tong kaharap niya. Unless mga kababayan, kung sasabihin natin, abogago. Tuloy natin, hindi siya. Apply yun, even the civil code. How can you apply? Anong i-restitute niya? Alam mo, magkakatalo lang tayo rito eh. The DOJ is in a position to even calculate how much the applicant should restitute before he can be processed under the application. I'm making a distinction po between process and enjoying the benefits under this act. So, ipoprocess na po yan dahil matagal po naman ang paraan para malaman at matuntun ang lahat ng civil obligation. Wala pa nga pong statement whether or not meron nga sila. Wala pa tayo eh. Kailangan po natin makuha ang mga statement ng mga potential witnesses. Kailangan pong evaluate, kailangan pong malaman. Doon sa memorandum na sinasabi mo, Yusek, sinasabi restitution? Opo, kasama po. Sinasabi dyan? Hindi, ang word po dito ay civil. Grabe mga kabayan, inupuan din yung restitution. Sabi ni Senator Marcolita, doon ba sa sinasabi mo, kasama dyan restitution? Opo. Pero nang tinanong kasama dyan, yung word na anak ng patag.
Quit at putragis and legal obligations. Understood po na ang legal obligations has many sources. Saan ang Kasama gagaling po, ang obligation? The law does not provide restitution in the first place. That is very simple. legal obligation po has a Huwag specific kayong definition. mag-imagine ng argument, Yusek. Magtatagal lang tayo rito. This is very simple enough. Apo. Ang isang bang tawag doon, Senator Marcolita, huwag kayong mag-imbento ng sarili ninyong batas. Oh, tuloy natin. Hindi si Senator Marcolita pinapagalitan ko, ha? Hindi. Anyway, ang sinasabi ko lang Kapag po, ka ba hindi provided ng batas, magiging reasonabling obligation under the provision you're quoting? we are saying that legal obligations is defined under You the law. cannot And legal even obligations you includes cannot unjust use enrichment. your opinion will even matter here. That's your opinion. Ang pinag-uusapan natin is the requisite of law. Thus, the maxim expressio unius est exclusio alterius ring a bell to you? Alam po natin yun. Ang O, anong sinasabi ibig ko po, sabihin nun? Ang what is expressed excluded is not included. Kaya nga. You are including an opinion which was not expressly enumerated under Section 10 of the law. We submit, Your Honor, that a witness can be processed under this program, but he cannot receive any of the benefits as stated in Section 5 unless the matter referring to legal obligations is reduced into writing in a memorandum. So, Yan Mr. po ang Chair, posisyon namin. the opinion of the USEC is trying to supplant the very clear and categorical provision of law. We submit, Your Honor, with just reading the text of Section 5. Your Honor, may I also add, we are trying to get to the bottom of the investigation. You are adding an opinion and you are supplanting the basic provision of law. You cannot do that. And sabi pa nga natin, the spring cannot rise higher than its source. Tama? Opo. Paano? Nila ang kanilang opinion. Pati opinion mo, gagamitin natin. Grabe. Sana wag ganun para hindi na tayo magtagal. Ano? Paano nyo mapoprocess ngayon ito, Sec, Vida? Kung ipipilit nyo halimbawa, tingnan nyo hanggang ngayon, what is the status of the application, for example, of the Discayas? I am not defending them. Kaya ko lang po pinipilit ito because kagaya ng sinabi ko, gusto nating ma-identify yung mastermind. Kung ayaw ninyong i-identify yung mastermind, that's a different matter altogether. So, kahit na wag nyo na siyang i-process, okay lang. Pero kung gusto nyo malilit na isda lang, kaya ayaw nyo i-process, nasa sa inyo yon. Nasa sa inyo yon. Kasi dito sa inyong presentation, yung office ng secretary, yung law enforcement program ninyo, yung percentage of successful prosecution, meaning conviction vis-a-vis acquittal, is 90.14%. Pero yung percentage of successful prosecution in cases with witnesses covered by the program, it's 95.3%. And then the third, percentage of successful prosecution in relevant cases handled by the DOJ prosecutors, 80.5%. So dito mas mataas talaga yung success if you will use the WPP. Hindi nga ako, nagtataka nga ako kung bakit averse kayo dun sa pag-process dun sa, samantalang wala namang nilalagay na restitution, ipipilit nyo para lang hindi sila ma-cover ng program. So ano mangyayari sa batas natin? You will insist on an opinion supplanting the requisites categorically provided by law. Hindi talaga makakapaprocess. So pinipili nyo yung gusto nyo i-process. Paano natin? Sila lamang ang nakapag-identify initially ng 17 congressmen. At doon sa kanilang mga testimony, lumalabas na rin ang pangalan ni Saldico and Martin Romualdez. Ngayon, kung ayaw ninyong bigyan sila ng protection under that law, kaya siguro umayaw na sila sa ICI. So what is their status now with the DOJ? Are you insisting that they restitute? How much? Yun. How do you compute it? If I may, Your Honor. Oh, yes. If I may, Your Honor. To be consistent, the Department of Justice... No, you are not consistent from the beginning. Huwag mo sasabihin yung to be consistent. Okay. Kung consistent ka pa, ha? Kapal na mukha mo, to be consistent. Hindi ka nga consistent eh. Pwede, Your Honor, Marcolita. Consistent sila. I-bend yung batas, baluktutin yung batas, balikuin ang batas, doon sila consistent. Agree kayo mga kababayan, ano? Sige, comment nyo. There is no consistency here. Sige. Magkano ang gusto nyong restitute nila in the first place? Sige nga. Okay.
Wala pa po sa estado na ganon. So mga tweet, hindi mapoprocess talaga yan. Pinoproseso po. Correct! Anak ng pating, wala pa po sa estado ng ganun. Tapos sasabihin nyo, yun ang kailangan gawin ng mga Diskaya. Wala pa pala kayo sa estado na ngayon. Anak ka talaga. Hay nako, hindi ako abogado pero wag mo akong gaguhin. Putragis. Po namin, Your Honor, yung kanyang application. Tinantingin ng katabi niyang babae, oh. Parang katulad din yun sa abogado din sa ano, yung nagsabi si Tulfo na bendalo na pag ganun eh. yung Kimbo na abogado, yung nasa likod ni Tulfo. How can you process the application, Mr. Chair, if you are providing another requisite which is not even written in the law? You are imagining something that is not within the law. You are Department of Justice. Ito yung sinasabi ko sa inyo eh. You're supposed to be the chief. Pwede ho bang magdagdag, Your Honor? Halimbawa po, sa pagitan po ng pagpapalitan ng statement mula sa witness, sinabi ng isang witness, 'di ba? Kasama ako sa sindikatong ito. 'Di ba? At dahil sa kumita ako dito sa pagsali ko sa sindikatong ito, kumita ako ng 10 milyon. Kuwasa ho ba naman hindi pa kukuhanin ng DOJ bago siya matanggap sa Witness Protection Program? Mga practical na aspeto lang po, Your Honor. So ano nga sinabi sa inyo ng mga Diskaya? Na-determine ninyo kung magkano ang kinita nila? Diba? Kaya po, Your Honor... Nakuha nyo na ba? Did they admit to you na sila ay nangulimbat ng ganito karaming pera? I have to explain myself. Yapo. Hindi ko dinidepensa ng mga taong yon. Opo. Ginawa ko lamang yon doon sa nalalaman ko na ma-identify natin ang pinaka-mastermind dito. Yun lang, wala nang iba. Opo. Kung gusto nyong ang ma-identify, puro butete at saka sapsap, bahala na kayo sa buhay nyo. Gusto rin po namin, Your Honor. Gusto nyo pala eh. Opo. Why are you putting a requirement that is not within the law? Tsaka na natin sila pag na-prosecute na natin yung mandarambong na Senator Marcoleta, hindi na butiti yun siya. Medyo numipis na yung tiyan eh. Yung nakita nyo ang kababayan, di ba? Medyo pumayat na eh. Hindi na siya butiti ngayon. Joke lang ha. Wala namang pinangalanan eh. Basta, kilala niya siguro yun. Dati mukhang butete ngayon. Wala na, hindi na butete. Nabawasan ng konti yung Senator Marcoleta. Kaya pwede mo i-adjust. Sapsap na lang. Joke lang. Prosecute na natin yung mastermind. Bakit? Makakalampas ba sila sa civil liability? Of course, the court will, in proper time, adjudicate kung anong dapat nilang isoli sa gobyerno. That is the only time when restitution can be done. Kasi mayroong court order eh. Pero sa ngayon, will you abuse your discretion na kaya niyong gawin ito kahit na wala sa batas? How can the Department of Justice do that? You're supposed to be the embodiment of justice. Mr. Tamimay dito mga kababayan, no? Sabi ng Senator Marcoleta, you are supposed to be the Department of Justice. Ipipilit ninyo kahit wala sa batas? Ha? Grabe mga kababayan. Grabe kahit wala sa batas. Biro mo, nag-ano sila dun sa restitution. Ha? Doon sila pumupunta sa restitution. Isipin nyo mga kababayan, yung restitution, ayon sa batas, hindi rin man pala sila makakatakas dito. Kahit pa sabihin mag-state witness sila. Hindi sila makakatakas sa papananagutan dito. Talagang may mababawi sa kanila. No? And yet, dito sila kailangan muna unahin muna yan. Kahit nga makonvict sila eh. Kahit nga matapos na itong lahat ng ito, hindi pa rin sila makakatakas sa pananagutan. Magre-restore pa rin sila. Ngayon, bakit kailangan unahin mong mag-restore? Kailangan mong magsauli. Hindi pa po pwede magsauli muna ngayon kasi wala pa ngang basihan. Kung magkano ang isa sa uli, humahanap ka na naman ng lusot. Nag-example ka pa kung member ka ng sindikato at kumanggap ka ng 10 milyon. Hindi nyo nga masagot kung yun nga yung sinabi ng mga Wala nga ganun eh. Hindi natin pinagtatanggol ang mga Diskaya, pero kitang-kita nyo naman ang ginagawa nilang pagtatakip dito. Kitang-kita nyo naman kung anong gusto nila. Ang gusto nila talaga, maliwanag pa sa sikat ng araw, humahanap lang sila ng alibay, humahanap sila ng maiiwasan nila, humahanap sila ng butas. Na yung butas na yun, kahit yun pa yung tunguhin natin, wala pa rin silang lusot kasi nga, marirestore din naman ng ating gobyerno. Magkakaroon din naman ng restitution. Kahit pa matapos ito, kahit pa matapos na ang kaso. Halimbawa, mapanagot na yung
yung may sala, hindi pa rin makakatakas ang mga diskaya dito. Magbabayad, magre-restore pa rin sila. Mare-restoration pa rin yung kanilang mga ninakaw kung mayroon man. Diba? Ang kailangan lang kasi dito, maging state witness sila para mag-tell all sila, masabi nila kung sino yung mas malalaki talaga ang nasa ulo nito. Dahil sa katunayan mga kababayan, buong Pilipinas halos may project sila. Yung isang project nga nila, humakot yun ng kalahating trilyon mahigit. Ayon kay Gobernador Chavit Singson, dyan sa Ilocos Norte. At ito pa ngayon, sabit na naman to si FL Lisa. Mga kababayan, malay mo kung mayroon ding alam dyan si Diskaya tungkol dito kay Lisa. Di ba? Hay nako. Oh. Tamimi, Thank you, Senator. Tamimi, mga kababayan, di ba? Tsura niya, oh. Oh, pakinggan natin yung sinabi ni Senator Margarita yung bandang huli, ha? At yung reaksyon ng Tamimi siya, oh. Ito, oh. Yan yung gawin ito kahit nawala sa batas. How can the Department of Justice do that? You're supposed to be the embodiment of justice. Mr. Thank you. Kaya yung gawin ito kahit wala sa batas? How can you do that? You are supposed to be the Department of Justice. OMG mga kababayan, mayroon na po tayong ganito ngayong ahensya ng gobyerno na kahit wala sa batas, ipinipilit po nila. Nakakalungkot isipin mga kababayan, pero huwag kayong malungkot, nakahanda na pong kulungan na itong mga ano na to. Nakahanda na po ito, yung kulungan nila, ito na oh. Ivan, ano ang detalye niyang binuksang bagong Quezon City Jail dyan sa Payatas? Ella, ayon kay Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, hindi pa naman sigurado na dito dadalhin yung mga makakasuhang sangkot sa flood control scandal. Pero ganyan ang dalhin. Si Bakit ang iunan nyo dyan mga kababayan. Sigurado yan si Bakit. No, mga kababayan. Ngayon, Dimar, bakit mo sinabing dito dadalhin yung mga yan, yung mga, paano mo, parang, it seems like kasi ngayon ang panahon, no? Parang pakiramdam natin itong administrasyon ni Marcos. Wala ka talagang maasahan dito. Maniwala tayo sa hindi. Mangyayari dito katulad ng Senator Bongo, kanila na ngayong dinadala din para si Senator Bongo na ang anuhan at mapunta na ito kay Vice President at mapunta ito kay Tatay Digong. So ganyan talaga ngayon. Kinasuhan na nga ni Trililing, di ba? Yung asong kanin. Itong si Senator Bongo at saka si dating Pangulong Duterte. So ngayon, sa panahon na ito ngayon, parang lungkot na lungkot tayo, parang ganito, parang ano ba to? Wala na ba talaga? Tuluyan na ba? O wala na ba tayo maasahan? Huwag po kayo mag-alala mga kaubayan. I-endure lang natin ito. Tiisin lang natin, kunting panahon na lang. Kailangan lang natin magtiis pa ng konti. Tandaan po natin. Ito, subok ko na mga kababayan. I think marami sa mga viewers dito sa akin, may mga edad na, no? At marami na rin mga pinagdaanan pagsubok sa buhay. Pero mayroon tayong iba't ibang araw. Tandaan niyo, subok ko na ito. Mayroon sa akin nagsabi noon, nung panahon nang ako'y nasa down na down, hindi ko makakalimutan. Sabi niya sa akin, naniniwala ako, hindi para-parehas ang araw. Alam nyo, pag naalala ko yung word na yun, hindi ko mapigilang magiging emotional. Sapagkat nangyari sa akin yan. Nangyari sa akin yan. Hindi ko na lang pwedeng i-elaborate lahat ng mga personal kong pinagdaanan sa buhay. Pero yan lang masasabi ko sa inyo mga kababayan. Iiwan ko ito sa inyo. Tandaan ninyo, hindi puro parehas ang araw. Ngayon, araw nila yan. Maayos, masagla, masaya, pangurakot dito, pangurakot doon, pag nanakaw dito, pag nanakaw doon, lamon dito, lamon doon sa kamban ng bayan. Tandaan ninyo, darating din ang araw na hindi na nila mapapakinabangan yan.
at maaring makakakita tayo ng buong pamilya nasa loob ng kulungan. Pinagdudusahan ang kanilang ginawang pang-aapi sa taong bayan. Maraming salamat. Kung nakarating ka po sa dulo ng video ito, paki-comment mo kung ano ang inyong masasabi at pag-uusapan natin sa comment section. Sulat mo na rin po kung taga saan ka para na mapusuan po natin. Ito si BMR Channel, pansamantalang magpapaalam at magkita-kita tayo muli. Pilipinas as always. Bye-bye!